Tigil operasyon muna ang Victory Liner matapos masangkot sa aksidente sa Benguet. Kasabay nito ang pagpapaigting din ng inspeksyon sa mga bus terminal sa Baguio. Yan ang agenda report ni Dobby De Guzman. Sa utos ng LTFRB, suspendido ng 30 araw ang operasyon ng 26 na bus ng Victory Liner. 3 ruta ang apektado. Tanggap daw ng kumpanya ang desisyon ng LTFRB na nagugat sa road crash sa Marcos Highway sa Sitio Caucalan, Taloy Sur, Tuba, Benguet, Sabado ng gabi. 70 pasahero ang nasugatan. Isinugod sila sa Baguio General Hospital and Medical Center at Nazareno Hospital sa Agoo, La Union. Karamihan ay nakalabas na sa ospital pero isa ang namatay. Base sa investigasyon ng Tuba Police mula Baguio, patungo na sa Dagupan City ang Victory Liner Bus number 2025 na sakay ang 86 na pasahero. Pagdating sa kurbada at pababang bahagi ng Sitio Caucalan, nag-overtake di umano at sumalpok sa kasalubong na isa ring Victory Liner bus na paakyat naman ng Baguio City. Kasunod nito'y tumama sa isang SUV at concrete barrier bago tuluyang tumaob. Nawalan daw ng preno ang bus. Pero duda rito si Director Glenn Dumlao ng DOTR Cordillera. Pero we see na human error on his part. Talaga request. Inatasan na ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza ang LTFRB Cordillera na tiyaking matugunan ang pagpapagamot ng mga pasaherong nasa ospital pa. Nakikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa bus company at insurance provider na bilisan ang pagproseso sa insurance payment. Reckless imprudence resulting in multiple physical injuries at multiple damage to properties at homicide ang hinaharap na reklamo ng driver. Inimbestigahan na rin ang sobrang dami ng pasahero ng tumaob na bus. Paglabag daw ito sa tinaguriang anti-sardinas policy ng DOTR. Para sa agenda, Dobby De Guzman, Billionaire News Channel, Benguet. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.